Praise the Lord. Good morning, Jesus. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Good morning, Pastor Bobby and Pastor Cynthia and Pastor Joel and Sister Lydia. And to all my co-pastors in the vineyard in this platform this morning, and the pastors' wives, the listeners, and the brethren around the globe. So it's a big privilege again that I will share the word of God in this platform this morning, Hong Kong devotion, and also to all New Life Hong Kong saints. Amen. Praise God. So it's a big privilege again that I will share the word of God in this platform this morning. So thank you so much, Pastor Bobby, sa continue pag-invite mo sa akin upang mag-share ng salita ng ating Panginoon. So without further ado, if you have Bible with you, let us open our Bible in the book of John, chapter 1, verse 50. It says, Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt say greater things than this. Amen. Praise God. So, pagpalain ng pagkabasa ng salita ng ating Panginoon, Lord Jesus, I humble myself unto you this morning, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, use me the channel of your blessings, Lord God, into your kingdom. Without you, Lord God, I am nothing, Lord. At speak to your people in this platform this morning, Panginoon. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen and amen. So the title that I will bring to you this morning, mga kapatid, ay Expect Greater Things from God. Amen. So tayo po ay nag-i-expect ng greater things coming from God. Amen. So this means placing a confident, amen, an expectation, or as amplified Bible it. So, a glad heart and the goodness, power, and promises of God. Kaya nga tayo po naglilingkod sa ating Panginoon dahil pinanghawakan natin yung promises ng ating Panginoon. Amen. Praise God, which is buhay na walang hanggan. It requires looking for God's, amen, in God's hand in your life, in our life. Not just in a times of need, but always daily. Daily, mga kapatid, na tayo po'y mag-expect. We have an expectation coming from God. Hallelujah. The great things. Yung mga magagandang bagay na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi lamang when times we need, mga kapatid, but every time, daily. Amen. We need to expect the great things coming from God. Because God is sovereign and almighty God. Hallelujah. Believers are so many challenged, amen, to take action and obedience to His commandments. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, and we need, mga kapatid, to trust in God that He will provide our needs and ensure to success. God is always provide our needs. Amen? Basta magtiwala lamang ta sa Kanya at we believe na God will provide our needs always. Amen. To ensure to success. Oh, glory to God. So, the order matters. It is a perfect, amen, first din attempt. We need to attempt, hindi lamang, kailangan natin may action tayo, mga kapatid. The action is powered by faith in God's power. Ang ating pananampalataya, kung tayo po ay may action, there is power. Amen? The purpose, mayroong purpose ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. The goal is to bring glory to God, not for the personal ambition or selfish. Amen? Hallelujah. Di ba ang ating key verse, mga kapatid, kung ating ulitin na basahin, Jesus answered, said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. Amen? Kapag tayo po'y naniwala, marami pong mangyayari na great things sa
ating buhay. Amen? We need to expect the great things coming from God. Amen. So ang sabi ng dito sa ating na babasahin mga kapatid, the purpose, the goal it is bring glory to God, not for the personal ambition or selfish gain. Hallelujah. In Romans chapter 8:28, and we know that all things work together for good. Amen. To them that love God. To them that love God and to them who are called according to His purpose. Amen. Hallelujah. So, lahat ng bagay mga kapatid, either mayroong purpose sa buhay natin. Amen? Only God knows. So, ang sabi mga kapatid dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, that Christ may dwell in your heart by faith, amen, that you being rooted and grounded in love. Amen. So, na si Kristo ay ang mananahan sa ating puso mga kapatid. Amen. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. At may ugat, yung rooted mga kapatid. Hallelujah. At magtumibay sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Kailangan mga kapatid, mayroong ugat yung ating pananampalataya. Hallelujah. Praise God. So, at magtumibay sa pag-ibig. Kailangan matibay yung ating pag-ibig sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang sabi nga ng Isaiah 54:2, enlarge the place thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not, lengthen thy cords and straighten thy stakes. Kailangan mga kapatid ay ating palakihin ang ating mga tulda. Hallelujah. At ating mga ang ating mga tabing sa ating tahanan. Kailangan palawakin natin. Amen. It means like tent yun ang nasa English eh. So, at yung kortina. Amen. The curtains. At tatahan ang mga kapatid sa ating mga tahanan at huwag tayong mag-urong ng tabing. Amen. Huwag nating iurong yung tabing. Habaan pa natin mga kapatid ang ating mga lubid, ating mga pasensya or patience mga kapatid. Amen. At yung ang sabi nga salita ng ating Panginoon, ang ating binasa, pahabain pa inyong tulos. Hallelujah, raya sikkadaya. Kailangan mga kapatid bilang mga Kristiyano ay mahaba po yung ating pisi, yung ating pasensya mga kapatid. Amen, hallelujah. In Psalm chapter 62 verse 5, my soul, wait thou only upon God. Hallelujah. For my expectation is from Him. Amen? Ang ating expectation ay coming from God, mga kapatid. Mag-expect to yan ng great things coming from God. So, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos. Amen? Yung ating mga kaluluwa. Tahimik lamang tayo sa Diyos na maglilingkod sa Kanya, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Ang ating pag-asa ay mula sa Kanya. Our hope is on God, mga kapatid. Only God. Hallelujah. In Luke chapter 1, verse 37, for with God nothing shall impossible. Amen. Walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen. Lahat ng mga salita ng ating nagmumula sa Kanya ay may kapangyarihan. Hallelujah. For with God nothing shall impossible. Walang, hallelujah, hallelujah, walang imposible sa ating Panginoon. Basta you believe. We believe, mga kapatid, na mayroong great things na mangyayari sa ating buhay. Galing sa ating Panginoon. Hallelujah, raya sikkadaya. So, ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ng ating Panginoon, mga kapatid, ang ating mga iniisip. Amen?
At sa ang sabi ng ating Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Amen. Ang ating pag-iisip, yung ating naka-mindset, puro dapat magaganda, mga mabuting gawa. Hindi yung kasamaan yung nasa naka-mindset sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Hallelujah. Rayasikada. Thank you, Jesus. In Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you know that you have received it. Amen. And it will be yours. Amen. Believe, mga kapatid, whatever we ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Hallelujah. Raya sikadaya. Amen, mga kapatid. So, tayo mga kapatid ay maniniwala. Kapag tayo po'y humingi, maniwala tayo na we receive it. Hallelujah. Na tayo po'y mag-pray na mayroong pong pananampalataya, mayroong faith. Amen, praise God. Na tayo po ay makatanggap ng the great things coming from God. We need to expect, mga kapatid, hallelujah, the great things coming from God. Hallelujah, raya sikadaya. So, example, mga kapatid, we expect yung malaking bagay. Mag-expect tayo, mga kapatid, yung kaya rin naman na ibigay sa ating Panginoon. Yung ating kakayanan, mga kapatid. Hallelujah. Wag na tayong mag-expect, mga kapatid, na hindi po natin hindi po natin kaya. Hallelujah. Halimbawa, mag-expect ka ng mansion. Amen. So, yung salary mo naman ay tamang-tama lang. Paano yon mangyari? Pero mga kapatid, kung mayroon kang pananampalataya na mayroong action din, ibibigay ng payon. Kasi only God knows. Amen. Hallelujah. Only God knows, mga kapatid. Praise the Lord. Wala pong limitasyon ang blessings ng ating payon. Basta mag-expect po tayo or we believe. Amen. Hallelujah. That you have received it and it will be yours. Hallelujah, raya sikadaya. So, example, mga kapatid, expecting great things. Joshua and Caleb, mga kapatid, they believe that God could deliver the promised land into promised land. Amen. Unlike the others, spies who focus the obstacles. Amen. So, mga kapatid, huwag tayong mag-focus doon sa mga negative na bagay. So, mag-expect po tayo na or mag-focus tayo sa positive na bagay. Yung mga naka-mindset sa ating mga kaisipan ay puro po positive, hindi po negative. Talaga pong hindi po matutupad yung ating mga expectation, mga kapatid, kung mayroon tayong doubt. Hallelujah. So, si Joshua and Caleb, hindi naman sila pinabayaan ng ating Panginoon, diya. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ang sabi ng Isaiah 38:1, 5, even Hezekiah, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Isaiah 38:1 to 5, in those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Amen. Hindi na siya mabubuhay. Mga kapatid, ay si Hezekiah, mga kapatid, ay mayroon siyang malala na sakit, bukol. Siguro cancer. Wala naman sinabi na cancer, basta sinabing bukol, mga kapatid. Amen. Maybe is very acute na. Kasi, but mga kapatid, Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. He cried, mga kapatid. So, ang Panginoon ay in-extend ang kanyang buhay for 15 years. Hallelujah. Amen.
Ang Panginoon ay mga kapatid ay marami pong mga great things siyang gagawin, mga milagro kapag tayo po'y nag-believe or yung ating pananampalataya ay malaki na tayo po'y pagalingin kapag may sakit tayong malala, mga kapatid. Hallelujah. So, testimony ko lang mga kapatid ha, dito sa aming seksyon, ilan yung mga pastors na mayroong si Pastor Arman nga lang may colon cancer siya, pero mga kapatid, pinagaling ng ating Panginoon through prayer sa aming devotion, mga kapatid. Even though may sakit siya, andyan pa rin siya nagho-host, mga kapatid. Si Pastor Arman Figueroa, mga kapatid. And Pastor Ferdy, mga kapatid, Ferdinand Apan, siya rin ay host sa Morning Manna. Kahit may sakit din siya, andyan pa rin siya, mga kapatid. Hallelujah, na nagho-host, nagpapagamit. And Pastor Arnold na siya po ay nagda-dialysis. And si Pastor Arman siya po ay nag-chemotherapy. Pero mga kapatid ay gumagaling sila ngayon. Especially mga kapatid na ito si Pastor Arnold talaga malala yung kanyang sakit sa kidney. But ngayon malapit na siyang graduate, mga kapatid. At bumalik na yung kanyang kalusugan, mga kapatid. Para nang wala siyang sakit. Even Pastor Arman. Amen. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay marami pong himala na gagawin sa ating buhay basta naniniwala tayo, mga kapatid. Hindi tayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay siya yung ating pag-asa. Pinangako niya na siya yung ating hope. Amen. Tingnan mo, 15 years na in-extend si Hezekiah dahil sa kanyang pagpipray sa ating Panginoon. Hallelujah. Malala yung sakit niya, mga kapatid. Amen. Siguro acute na nabukol. 'Di ba? Marami pong gagawin na great things ang ating Panginoon basta we believe it at we receive it, mga kapatid. Hallelujah, raya sikadaya. Oh, haraya kikadaya. I just want to encourage us, mga kapatid, na patuloy lamang tayo. Whatever ating maranasan, trials, mga sakit sa ating tayo lamang ay umaasa sa ating Panginoon dahil marami siyang milagro at great things na gagawin sa buhay natin, mga kapatid. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya, kumapit lamang tayo sa Kanya, tumawag lamang tayo sa Kanya, na mayroong pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah, raya sikuduya kikadaya. Thank you so much and God bless us all.